sa pananampalatayang Islam, ang kwento ng Ashabus Sabat, People of Saturday, ay mababasa natin sa Quran nang nagtuturo ng mahalagang aral tungkol sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-iwas sa panlilinlang at sa kanyang kahalagahan ng pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Inshallah, isa na namang magandang kwento ito mula sa Quran at tunay nga lahat ng mga kwento sa Quran ay napakaganda at puno ng karunungan. Naway pagpalain tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging kabilang sa mga taong nakinig at nagsasagawa ng kanilang mga napakinggan. Ito ang kwento ng mga tao sa Sabado, Ashabus Sabat. Binanggit sila sa Quran sa ilang bahagi, ngunit mas detalyado sa Surah Al-Araf. Ano nga ba ang kanilang kwento? Ang mga Hudyo ay lumapit at nagmamalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila raw ay hindi nagkakasala. Hindi sila gumagawa ng anumang malaking kasalanan. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala sa isang paraang mapanubok ay nagbigay ng halimbawa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng revelasyon, tanungin mo sila tungkol sa nayon na nasa tabi ng dagat. May mga tao roon na ang pangunahing hanap buhay ay pangingisda. Lahat ng kanilang kabuhayan ay nakasalalay sa dagat. Sinubok sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, pwede kayong mangisda sa lahat ng araw maliban sa araw ng Sabado. Dito sila nakilala bilang Ashabus Sabat, mga tao ng Sabado. Ngunit dahil ito lamang ang kanilang pinagkakakitaan, hindi nakatiis ang ilan. Kaya ano ang kanilang ginawa? Naglagay sila ng lambat tuwing Biyernes at kinukuha ito tuwing Linggo. Sabi nila, hindi kami nangingisda sa Sabado. Sumusunod kami kay Allah. Subhanallah, panlilin lang ito sa utos ni Allah. Nang amuyin ng iba ang inihaw na isda, sinugbang isda mula sa kampo ng mga nandaraya, sila ay nainggit at sumunod din sa ginawa nilang pandaraya. Ngunit isang pangkat mula sa kanila ang tumindig at nagsabi, ano ba ang ginagawa ninyo? Ito ay haram. Sino ang niluloko ninyo? Niluloko ba ninyo si Allah? Tumigil kayo. Ngunit hindi sila nakinig. At may ikatlong grupo na nagsabi sa mga nagbabala, hayaan ninyo na sila. Si Allah ang magpaparusa sa kanila. Alam ni Allah ang kanilang ginagawa. At sumagot ang mga nag-utos ng kabutihan, hindi. Ginagawa namin ito sa dalawang dahilan. Una, kapag tinanong kami ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom kung ano ang aming ginawa, masasabi namin, Ya Allah, kami ay nagbabala. Pangalawa, baka sakaling sila ay magsisi at tumigil. Ngunit nagpatuloy ang mga panlilinlang sa kailang kasamaan. Kaya pinarusahan sila ni Allah at ginawa niya silang mga unggoy. At ang nakakatawang bahagi, nakikilala pa ng unggoy ang kanyang pinsan o kapatid. Ngunit hindi siya nakikilala bilang tao. Sinasabi niya, ako ang inyong kapatid, ngunit hindi na siya nakilala. Ganito kabigat ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga lumalabag sa kanyang utos. Ang mga nagbabala at nag-utos ng kabutihan ay iniligtas. At ang mga sumuway ay pinuksa. Ngunit ang mga tumahimik, hindi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nangyari sa kanila. Kaya nang mabasa ito ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, siya ay umiyak. Sinabi sa kanya, bakit ka umiyak? Sagot niya,
Natatakot ako baka ako ay kabilang sa mga tumahimik at tulad nila, si Allah ay tumahimik din tungkol sa kanilang kapalaran. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang kwento ng Ashabus Sabat, mga tao sa Sabado, ay hindi lamang kwento ng mga Hudyo. Ito ay aral para sa ating lahat, sapagkat marami rin sa ating panahon ang nagpapangalan ng haram bilang halal. Sasabihin ng ilan, hindi ito riba. Maliit lamang ito. Hindi ito suhol. Ito ay pasasalamat lamang. Hindi ito kasalanan. Modernong panahon na tayo ngayon. Subhanallah, ito ay katulad ng ginawa ng mga tao sa Ashabus Sabat. Binabago ang pangalan ng kasalanan para magmukhang tama. Ngunit si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi manloloko. Minsan may mga tao na paulit-ulit na nagtatanong hanggang makahanap sila ng taong magsasabi ng gusto nilang marinig. Ngunit bago pa man nila ito tinanong, alam na ng puso nila kung ano ang tama at mali. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran chapter 4 verse 6, kung makita ninyo sa kanila ang tamang pag-iisip, saka ninyo ibigay sa kanila ang kanilang mga ari-arian. Kaya kapag alam mong haram ang isang bagay, huwag mo nang hanapan ng palusot. At ang isa pang dakilang aral mula sa kwentong ito ay ang al-mar'u bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ang tungkulin ng bawat Muslim na mag-utos ng kabutihan at magbawal ng kasamaan. Sinabi ng mga ulama, kapag mayroong ika-6 na haligi ang Islam, ito ay ang pag-utos ng mabuti at pagbabawal ng kasamaan. Ngunit sa ating panahon, marami na ang tumigil sa paggawa nito. Bakit? Dahil natatakot mawala ng kaibigan, ng trabaho o posisyon. Ngunit tandaan natin mga kapatid, kapag tumigil ang mga Muslim sa pag-utos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan, kahit magtaas tayo ng kamay ng ating dua, kahit magdasal tayo sa masjid, hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin dahil iniwan natin ang isang malaking tungkulin natin bilang isang mga Muslim. Tingnan natin ngayon mga kapatid, ang mga kasamaan ay malayang ikinukumpanya. Ang homoseksualidad at kabastusan ay ipinagmamalaki at ginawa pang batas ng mga ilan. Katulad ng mga Ashabus Sabat, people of Saturday, sinusunod nila ang tawag ng laman, hindi ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, maraming tao rin ang sumusunod sa tawag ng kanilang mga pagnanasa at hindi na sa syariah ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang haram ay mananatiling haram kahit gaano pa ito tinanggap ng lipunan. At kapag nakakita tayo ng kasamaan, dapat tayong magsalita at kumilos ayon sa 3 angkas na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, sino man sa inyo ang makakita ng kasamaan, baguhin ito sa kanyang kamay. Kung hindi niya kaya, sa kanyang dila. At kung hindi pa rin niya kaya, sa kanyang puso. At iyon ang pinakamahinang antas ng pananampalataya. Rawahul Muslim. Hari naman. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد,
Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa unang bahagi ng ating khutbah na pag-usapan natin ang kwento sa Ashabus Sabat, People of Saturday, at ang mga aral ng pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Ngayon ating ipagpatuloy ang praktikal na kahulugan ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, sino man sa inyo ang makakita ng kasamaan, baguhin ito sa kanyang kamay. Kung hindi niya kaya ay sa kanyang dila, at kung hindi pa rin niya kaya, sa kanyang puso. At yun ang pinakamahinang antas ng pananampalataya. Ngayon, pakinggan natin mabuti kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Una, with the hand, sa pamagitan ng kamay. Hindi ibig sabihin ito na saktan o bugbugin ang tao upang tumigil siya sa kanyang kasamaan. Ang kamay po dito ay nangangahulugan na kapangyarihan o otoridad. Kung ikaw ay isang ama ng tahanan at ang iyong anak na babae ay lumalabas ng bahay ng walang hijab, ikaw ay may pananagutan. Hindi mo maaaring sabihin, I hate it in my heart. Hindi. Ikaw ay tagapagpangalaga, kawag. Kailangan mo paalalahanan siya, kausapin siya ng may kabaitan. At ipaliwanag ang halaga ng hijab sa pananampalataya. Kung ang anak mong lalaki ay hindi nagsasala, hindi sapat na sabihin, anak, please, kung gusto mo lang. Hindi. Ikaw ay magulang, may pananagutan ka. Sabihin mo, anak, mahal kita. At dahil mahal kita, gusto kong magdasal ka sapagkat ito ay utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sala ay hindi optional. Ito ay obligasyon bilang mga Muslim. At kung ikaw naman ay pinuno o may otoridad sa lipunan, tulad ng gobernador o leader ng bansa, ang ibig sabihin ng hand o kamay ay ang kapangyarihan mong ipatupad ang tama. May karapatan kang magpatupad ng batas laban sa alak, sugal, at kahalayan. Hindi ka pwedeng magsabing, I hate it in my heart. Kung ikaw ay sultan, gamitan mo ng kamay, ibig sabihin, ang iyong kapangyarihan upang ipatupad ang tama. Pangalawa, with the tongue, sa pamagitan ng dila. Kung wala kang kapangyarihan o otoridad, gamitin mo ang iyong dila upang magpaalala. Katulad ng ginawa natin ngayon, dito sa khutbah, sa dawa, o sa mag-post ka ng paalala sa social media, o mag-share ng paalala. Kapag pumasok ka sa tindahan ng isang kapatid na Muslim at nakita mong nagbibinta ng lotere o alak, sabihan mo, kapatid, ito ay haram. Ito ay sugal. Ang alak ay pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, huwag mong sirain ang kanyang tindahan sapagkat wala kang otoridad na sa mga bagay na ito. Sabihin lamang ng may kabaitan at pagmamahal. Pangatlo, with the heart, sa pamamagitan ng puso. Kung ikaw ay nasa isang lipunan na puno ng kasamaan at wala kang kakayahang magsalita o kumilos, ang pinakamababang antas sa pananampalataya ay kamuhian mo ito sa iyong puso. Ngunit pakinggan mo mabuti, kapatid. Kapag dumating na ang punto na wala ka nang nararamdaman kahit may kasamaan sa paligid, kapag nawalan ka ng pakialam, ito ay napakadelikado. Kapag ang puso ay hindi na nakaramdam ng pagkasuklam sa haram, ang puso ay nagiging manhid. At kapag naging manhid na po ang puso, iyon ang pinakamapanganib na kalagayan ng isang mananampalataya. Kaya nga kung nakikita mo ang mali at hindi ka man lang naapektuhan,
Kung minsan ba nga ay pinupuri pa ang mali. Sinasabi, okay lang yan. Kapatid natin yan. Kahit alam mo sila ay nagsasabi may anak si Allah, subhanallah. Paano natin matatawag na sila ay kapatid sa pananampalataya kung sila ay nagtuturo ng shirk? Kailangan nating kamuhian ang kasalanan, ngunit hindi po ang tao. Sapagkat tayo ay nagmamahal para kay Allah at nagagalit para kay Allah. Ang amir bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ay may kondisyon at adab. Una, ikhlas, sinseridad. Gawin mo ito para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para purihin o makilala. Pangalawa, ilm, kaalaman. Kailangan alam mo ang iyong sinasabi. Kung mag-utos ka ng sala, dapat alam mo rin kung paano ito ganapin. Paano gawin. Pangatlo, amal, pagsasabuhay. Dapat ginagawa mo rin ang iyong sinasabi. Sabar, pang-apat, sabar o pasensya. Kailangan ng matinding pasensya dahil hindi lahat ng tao ay nakikinig. Hindi lahat ng tao ay tinatanggap po tayo. Panglima, kabaitan at kababaang loob. Ang paraan ng pagpayo ay dapat may kabaitan at malumanay. Tandaan po natin mga kapatid, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsugo ng dalawang propeta, sina Musa at Harun, upang kausapin ang pinakamasamang tao na si Firaun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kausapin ninyo siya ng may kabaitan sa surah Taha. Kung ganoon ang utos niya kay Firaun, ano pa kaya sa ating mga kapatid, kaibigan, mga kamag-anak? Sa kasamaang palad, mga kapatid, maraming Muslim ngayon ang kabilang sa ikatlong grupo, ang mga tumahimik. Sinasabi nila, hindi ko problema yan. Okay na ako, pamilya ko lang ang aking aalagaan. Ngunit sinabi ng ating mga ulama, ang mga tumahimik ay maaring mapabilang din sa mga pinarusahan. Kaya't hanggat kaya po natin, dapat tayo mag-utos ng mabuti at magbawal ng kasamaan. Ang pag-utos ng mabuti at pagbawal ng masama ay naayon sa ating kakayahan. Hindi lahat kaya ng ating kamay, hindi lahat kaya ng ating dila, ngunit lahat dapat ay may puso na nagmamahal sa tama at nasusuklam sa mali. Bakit binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kwento ng Ashabus Sabat? Upang magpaalala sa atin na huwag nating tularan ang mga tumahimik, kundi maging katulad ng unang grupo, ang mga nagtatanggol sa katotohanan. Kung ang tao ay sumunod man o hindi natin pananagutan yun. Ang ating tungkulin ay magpahayag ng katotohanan. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ka namin isinugo upang maging tagapagbantay sa kanila. Ikaw ay sinugo lamang bilang tagapaghatid ng mabuting balita at tagapagbabala. Naway kapag tinanong tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom, masasabi natin, Ya Allah, sinubukan kong ipayo, sinubukan kong magbabala, sinubukan kong itama.